Again, of course, hindi natin iniisip na ito lang dalawang ito, mga kababayan. Pero ito, maisip natin na major or parang anong sa tawag nito? Main witnesses ito. Oh, Las Cañas. Nagbenta ng si Las Cañas. Nagbenta ng 1,000 pieces AK 47 doon sa mga. Okay, magandang araw po sa inyo lahat and welcome po dito sa ating Tatabunan PH channel, mga kababayan. Nandito na po tayo para sa panibagong reaction video ngayon at ngayon po ay May 20, 2025, mga kababayan, araw ng Martes. At eto, anong pag-usapan natin ngayon, mga kababayan? Pag-usapan natin dito ay update sa kaso ni PRRD doon sa The Hague, mga kababayan. At eto, mukhang may magandang development pabor dito kay PRRD, mga kababayan. No, anong katanungan natin ngayon? Prosecutors or witnesses ng prosecutors gumagawa pa ng statements. Ayan po yung katanungan lang natin. Ito pa, i-analyze natin itong balita na ito, mga kababayan, ha? Kasi mukhang may something fishy dito, mga kababayan, sa nakikita natin dito sa ginagawa ng ng prosecution team, mga kababayan. Well, anyway, eto, bago natin umpisahan, bago natin i-play ito, mga kababayan, paki-like and share po ng videos natin and then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Galing po ito sa Milyonaryo News Channel. Okay? Eto, pakinggan muna natin. By the way, sa lahat na nakapag-subscribe na, of course, maraming salamat sa lahat. Palakpakan. Ito, play ko na, mga kababayan. Gumugulong na ang petisyon ng kampo ni FPRRD para paalisin ang dalawang ICC judge sa kanyang kasong crimes against humanity. Ang update sa Duterte in The Hague sa agenda report ni Hannah T. Nagpapaliwanag ng ICC presidency ang dalawang judge kung bakit hindi sila dapat tanggalin bilang mga huwes sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa formal motion na hinain ng kampo ni FPRRD, may perceived bias na raw sina teka lang, mga kababayan, ha? Pause ko lang. Lilinawin lang natin, hindi po pinapaalis, ha? Sa pagkakaalam natin, sa pagkakaintindi natin, yung petition na i-file ng kampo ni PRD ay pina-inhibit lang. Okay? Inhibit kasi may petition ng kampo ni PRD, si Attorney Kaufman, patungkol doon sa jurisdiction issue ng kampo ni PRRD. Kaya pina-inhibit itong dalawa kasi itong dalawang judge na ito na tinutukoy, sila po yung bumoto na pabor na ipagpatuloy yung investigasyon sa Pilipinas noong 2021. Okay? Kahit nag-file na ang Pilipinas, mga kababayan, nag-inform na itigil yung hindi ituloy yung investigasyon kasi 2019 or 2018, basta 2019 pa, wala na sa ICC ang Pilipinas. And yet, ito, tinanggihan yung petisyon ng Pilipinas noong 2021 at itong dalawang judges na ito ang nag-authorize na ipagpatuloy yung investigasyon. Kasi nga, 2 years lang naman yung 2 years na simula ng umalis tayo. Okay? So, hindi naman ang ibig sabihin dito ng reporter na hindi ito sisibakin, ha, pina-inhibit lang. Explain lang natin mabuti para baka isipan ng iba o tinanggal. O di ba? Or parang pinatalsik sa kanilang trabaho. O hindi po ganyan. Okay? Para lang po magkaintindihan tayo. Okay? Ayan, tuloy.
Humina na tuloy yung internet mga Judge Rene kababayan. Adelaide Sophie Alapinigansu at Judge Maria del Socorro Flores Liera dahil una na raw silang sangkot sa pag-authorize ng investigasyon ng ICC sa drug war noong 2021. Bilang bahagi ng procedure, inutusan ni ICC President Judge Tomoko Akane ang mga partido na magpasa ng sagot hanggang May 22. Sa oras na matanggap na nila ito, magtatawag ng plenary session ng ICC para talakayin ang kahilingan ng Duterte camp. Humiling naman ng Okay? Sige, pause muna natin mga kababayan. I-explain muna natin. Again ha, klaruhin lang natin, ulitin natin. I think last week or I think May 1. Ayan. May 1, nag-file sila yung company PRD mga kababayan ng issue tungkol sa exercise of jurisdiction. Okay, in-explain nila doon na yung jurisdiction at exercise of jurisdiction ay magkaiba. Okay, so kung tama pagka-remember ko mga kababayan, meron tayong nakaraang mga videos na in-explain natin. Hindi lang tayo gumamit ng term ng exercise of jurisdiction pero yung paliwanag ko ay ganun din. Kasi nga, posibleng valid yung arrest warrant kasi yung naglabas ng arrest warrant ay valid entity. Pero pagpasok niyan dito sa Pilipinas, questionable na yan. Kasi nga, posible sa time na nag-imbestiga sila, may jurisdiction pa, pero sa time na kailangan mo i-implementa yung arrest warrant, wala ng jurisdiction. So yun yung issue dito, exercise of jurisdiction. Okay, yan yung final ni kampo ni PRRD. At sa kapag sinundan nila yan ng petition na kung pwede i-inhibit yung dalawang judges kasi sa kampo ni PRRD meron ng perceived bias. Okay, so piniperceive na iniisip na ng kampo ni PRRD mga kababayan na kung itutuloy itong i-discuss itong issue ng exercise of jurisdiction, hindi sana dapat yung mga judges na lalahok dyan ay dapat perceived as fair. Patas po. Okay? Pero kung yung dalawang yan na sinasabi ay nandyan, present sila dyan, sa time na i-discuss yan, iisipin ng kampo ni PRRD na mukhang hindi fair yung mangyayari kasi nga meron ng initial na desisyon yung dalawa which is pabor doon sa pagpatuloy ng investigasyon. Okay? So, yun nga mga kababayan, technique ito or isa ito sa mga nakikitang paraan ng kampo ni PRRD mga kababayan na makauwi ng maaga si PRRD kasi kung magpapatuloy yung kaso, hahaba yan ng hahaba. Di ba? Aabot niya ng 8 to 10 years. And tingnan mo naman, 80 years old na si PRRD. Okay, ang nakikita natin dito na around 80 to 90% mga kababayan, nakikita natin na mananalo dito si PRRD. Mahina itong kaso niya. I mean laban sa kanya. Pero kailangan sa edad niya, kailangan na mas makauwi siya ng maaga at isa itong paraan ay itong pag-raise ng concern sa exercise of jurisdiction para mas makauwi siya ng maaga. At kung talagang yung Pilipinas ang nagbigay ng mga ebidensya, mga witnesses dyan sa ICC, dito sila mag-file ng kaso para at least dito sa Pilipinas litisin. Okay? Again mga kababayan, hindi pa ito klarong-klarong pabor kay PRRD pero the fact na in-entertain ito ng ICC mga kababayan, at least 50-50 yung chance na makakuha ng favorable decision ang kampo ni PRRD mga kababayan. Okay? Kasi nga ito pinapaliwanag yung dalawang judges na tinutukoy ng kampo ni PRRD kung bakit hindi sila dapat
tanggalin doon sa group na magdi-decide patungkol sa exercise of jurisdiction. Okay? Well, anyway, until May 22 pa naman yan, kung sakaling makita ng presidente ng ICC na talagang may fair stand yung dalawang judges, pwede mag-decide sila na sasali. Basta maipakita ng presidente ng ICC na sa kampo ni PRRD, maipakita nila sa kampo ni PRRD na itong dalawang judges na ito ay still fair pa rin sa kanilang decision making. Okay? So, yan po ang mga posibleng mangyayari. But again, the fact that 50-50 po mga kababayan na papabor ito sa kanila, malaking chance na rin po yan sa kampo ni PRRD. Okay? So, well, anyway, sa tingin ko, malakas naman talaga yung argumento ng kampo ni PRRD mga kababayan. Ito, pagpatuloy natin kasi, etong susunod mga kababayan, ito naman yung prosecution, naghingi na naman ng extension sa deadline ng evidences at statement ng witnesses. Mag-comment kayo dyan mga kababayan kung ano sa tingin nyo dito ang mga nangyayari dito. Ito guide muna bago ko ipagpatuloy yung video. Guide muna mga kababayan. Isipin nyo to. 2018, 2016, nag-file sila ng kaso. Nag-imbestiga na sila, nag-examine na sila, 2018, 2019. 2021, nagpatuloy yung investigasyon. 2025, naglabas ng arrest warrant. Diba? So, kung titingnan natin, kapag ganyan, meron ng arrest warrant, meron na silang naimbestigahan, bakit until now, hindi pa nila makumpleto-kumpleto, lalo na itong mga statement galing sa kanilang witnesses? Yan po, guide lang po natin yan. Kaya ito, pagpatuloy natin. Yan, isipin nyo yan kasi pag-usapan natin yan. Tapusin lang natin to. Ng palugit ang ICC prosecutor para ilabas ang ilang ebidensya laban kay FPRRD dahil sa banta sa kaligtasan ng witnesses. Sa request na sinumite nitong May 14, gusto ni Prosecutor Karim Khan na ilipat sa July 1 ang deadline para sa paglabas ng witnesses' testimonies. Ang mga ebidensyang ito ang ginamit bilang basehan para ipaaresto si Duterte. Delikado pa raw kasing ilantad ang pagkakakilanlan nila kaya hinihintay pang makumpleto ang protective measures para sa kanila. 2 araw ito bago opisyal na nag-leave sa pwesto si Khan dahil sa ongoing UN investigation tungkol sa reklamong sexual misconduct laban sa kanya. Akalain nyo mga kababayan, sinali nila doon sa arrest warrant ni PRRD kasong rape. May kasong rape daw si PRRD. Kasali nandun kung natatandaan niyo yung detalye sa arrest warrant. Ni isa mga kababayan dito sa Pilipinas. Walang lumabas na issue patungkol dyan sa rape versus PRRD mga kababayan. Anong lumabas ngayon? Ito, may sexual abuse ito. Prosecutor ng ICC. Kalain niya yan? Kung sino yung prosecute, siya pa yung talagang may ginagawang kayo na magtuloy dyan mga kababayan. Patuloy na muna natin. Isang deputy prosecutor muna ang hahawak ng kaso. Pangalawang request for extension na ito ni Khan. Humiling din siya ng palugit hanggang June 20 para kung kailangang maghain ng request na hindi muna ilantad ang witnesses, may oras pa sila. Pasok pa rin naman daw ang mga hiling na ito sa rules ng ICC at hindi raw nilalabag ang karapatan ni Duterte bilang akusado. Kung aaprobahan ito ng
Pre-trial chamber, inaasahang maibibigay na sa defense ang lahat ng ebidensya at pangalan ng witnesses sa Hulyo. Okay, stop muna natin dyan mga kababayan. Pakita muna natin tong mukha ni ano. Ni Tatay D lang. Pakita lang natin mukha ni Tatay D mga kababayan. Nako, naghihina tuloy yung ano. Internet mga kababayan. Anyway, ito pag-usapan natin. Pangalawang parte. Yung prosecutors mga kababayan, naghingi ng extension until July 1 sa pagsumiti ng additional evidences at statements ng witnesses laban kay PRRD. Okay? At alam natin, based sa balita, pangalawang request na ito mga kababayan. Kasi kung tama yung pagka-remember natin, June 1 yung unang request. June 1 dapat yung deadline and then may nag-extend yata ng June 20. Diba? Again, correct me if I'm wrong mga kababayan, mag-comment kayo dyan sa comment section ha. Basta klaro dito pangalawang request na ito. At ito, bagong request, July 1 na naman ang extension. Yun nga, kanina sinabi ko, tinanong ko, ito guide sa inyo. Kung talagang nailabas ang arrest warrant dahil meron ng mabigat na statement galing sa kanilang witnesses, bakit kailangan maghingi ng 2 beses na extension mga kababayan? I-comment nyo nga dyan o ano masasabi nyo dito. Bakit kailangan 2 beses? O bakit hindi na ready yung statement at evidences ng mga witnesses? At ito, ang pinapalabas, ang issue daw ay security ng mga witnesses. Di ba? Sinong magpo-provide niyan? Sabihin natin yung prosecutors. Sa time na hinuli si PRRD, sa time na nag-imbestiga kayo, noong 2016, 2021, at until now, bakit until now, hindi nyo pa masiguro yung seguridad or security ng mga witnesses? Tanong natin ngayon mga kababayan. Ang issue dito, yung security kaya ng mga witnesses ang iniisip ng prosecutors dito? Hindi kaya kung ano ang laman ng kanilang statement? Yan po ay katanungan natin. Or kung meron nga naman talagang valid or magandang statement yung mga witnesses, admissible kaya sa korte? Or credible kaya yung mga witnesses na hawak nila? Yan po ay katanungan lang natin kasi ako personally mga kababayan, ito, opinion ko ito. You might disagree, you might agree, comment kayo dyan kung ano masasabi nyo dito. Kasi nakikita ko dito mga kababayan, mukhang nababahala itong prosecutor ngayon mga kababayan, prosecution team laban kay PRRD dahil mukhang questionable yung mga statements ng mga witnesses at the same time questionable din yung mga credibility ng mga witnesses. Kasi, nako, ang hirap talaga. Well, again, admissible nga naman yung pure statement lang. Wala kang maipakitang ebidensya. Pwede nga naman yun sa pagkakaalam natin. Hindi tayo abogado, pero may nakikita tayong mga documentaries, cases, ang narinig na balita na walang ebidensya, pure statement lang tinanggap ng korte. Pwede nga naman yun. Di ba? Pero yun nga mga kababayan, pangalawang issue yung credibility. Kasi kung babalikan natin si Matobato at si Las Cañas, mga kababayan, kasi most likely itong dalawang to magiging witness ito laban kay PRRD ha. Kung babalikan natin. Number 1, si Matobato. Tignan nyo kung anong background. Tayo mga ordinaryong Pilipino, sa tingin nyo, maniniwala kayo dito kay Matobato? In-interview nga. Pumapatay kayo ng tao, yun yung trabaho namin. Ilan na pinatay nyo? Hindi. Wala pa raw siya napatay.
O di hindi niya siya gumagawa ng kanyang trabaho. O halatang gumagawa ng statement. Di ba? At ito, pangalawa, si Las Cañas. Again, of course, hindi natin iniisip na ito lang dalawang ito, mga kababayan. Pero ito, maisip natin na major or parang, anong sa tawag nito? Main witnesses ito. O, Las Cañas. Nagbenta ng, si Las Cañas, nagbenta ng 1,000 pieces AK-47 doon sa mga miyembro ng NPA, mga kababayan. O, alam nyo ba yan? O, kung hindi nyo yan alam, puntahan ninyo yung interview kay Aaron Aquino, mga kababayan, na former PDEA, former PDEA director. O, siya naglabas niyan na si Las Cañas, questionably yung credibility kasi nga nagbenta siya ng 1,000 pieces AK-47 doon sa mga NPA, mga kababayan. Kaya naku, questionably yan. Oh, well, anyway, comment nyo dyan, mga kababayan, kung ano nakikita nyo dito, kung naniniwala ba kayo dito sa palusot ng prosecutors o prosecution team na kung saan inuna daw nila yung seguridad ng mga witnesses, or mukhang questionable yung lumalabas na mga statements galing sa kanilang witnesses, mga kababayan. Comment nyo dyan kung ano nakikita nyo dito. At dito na lang po muna tayo, mga kababayan. Paki-like and share po ng videos natin. And then pagka-subscribe na rin po sa ating channel. Okay, so kita-kita tayo sa sunod na video. Maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.